Good evening, good day, good afternoon, good morning saan man sulok sa ating mundo. Ang pupuntuhan ko ngayon ay patungkol sa mga vlogs ni Survivor. Ni Survivor. Isa sa pinupuntuhan ko ngayon yung according to him na si Pangulong Marcos Jr. ay tinatakot niya mga retired at saka yung magre-retired na manahimik na kayo, tumigil na kayo sa pagbabati ko sa akin administrasyon, manahimik na kayo. Ang lahat ng mga men in uniform personnel, siyempre of course the retired and to retired, na sinasabi niya, pag hindi kayo tumigil, tatanggalan ko kayo ng pensyon. Sagot ni Captain Survivor, subukan mo lang, subukan mo tanggalan kami. Pinaghirapan namin yan. Pinaghirapan namin at tatanggalin mo lang dahil nagsasalita kami laban sa iyong administrasyon, dahil sa katiwalian, dahil sa kapag inutil mo. Parang mali. Naghahanap ka o nagdadagdag ka ng kalaban mo. Huwag mong takutin ang mga pensioner. Ano? Sabi niya. Huwag mong takutin ang mga pensioner, tanggalan mo ng pension. Pinaghirapan nila yan. Sabi niya, subukan mo lang. So, ibig sabihin, hindi tayo basta-basta patanggalan ng pension. Katulad ko, hindi lang government o national government ang aking binibira, kung hindi yung mismong nagmamahalin sa aming retirement, nagmamahalin sa aming pension. Dahil pera namin hindi pa binibigay. Biro mo, 2017 ni-release ni Pangulong Digong 18 billion plus at may natira na 4.9 billion. Hindi nila mabigay kaagad, almost 6 years na o 7 years na yung 14 billion plus na i-release nila ng ganun-ganun lang kabilis nang wala pang isang taon. Yun lang tinatanong ko Bakit hindi nila ma-release? Yun yung katanungan, na malaking katanungan na hindi nila masagot. At marami pang galit. sila pa ngayon ang galit. Na sinasabi lang naman natin ang totoo. Pero sa totoo lang, mga kaibigan, mga kabarkada ko, lalo na yung mga followers and pensioner, kumikilos na ang sindikato laban sa akin. Kumikilos ng sindikato na laban sa akin, Laban sa isa, laban sa sindikato. Ako lang nag-iisang lumalaban. Pero hindi nila alam, marami kami. Ayaw lang nilang lumitaw. At itong ginagawa ko ay marami rin akong kinausap ng mga respetadong general, yung aking mga akusasyon. Ang simple lang sinabi ko, sir, mismo sa kanila galing yung information, hindi sa akin. Kumbaga sila ang nag-briefing sa akin. Sa kanila ko nakuha, nakita ng dalawang mata ko, narinig ng dalawang tainga ko. And that is acceptable to the court as witness.
Hindi complainant kasi hindi ako biktima eh. As witness, hindi ako complainant. Pero marami na akong complainant na sa akin na yung mga affidavit nila. Ha? Galitin niyo pa ako kasi nasa akin na yung mga affidavit. Sige. Biktimahin sila eh. Ha? Complainant yun. Ako ang witness nila. Nasa akin ang go signal na. Galitin niya ako. Takutin niya ako. Sabi pa nga nung isa, isang kernel, hindi kita tinatakot. Gusto lang kita turuan. Huwag niyo na akong turuan. Nag-retired na ako. Kumbaga sa kwan, makunat na ako, hindi nyo na pwedeng turuan. Pawala na ako sa mundo eh. Kayo ikaw pawala sa mundo. Pero hindi ka magpakatotoo. Nagpagamit ka. O nagpagamit kayo. Yung tinutukoy ko. Sige nga, itanong ko lang ito followers, pakisagot na naman mga taga-subaybay ko. O subscribe and like and share yung mga bago pa lang. Pakisagot kasi nung unang nag-vlog ako, maraming yung babasahin ko lahat yung mga appreciation among doon sa mga comments ng aking mga taga-subaybay. Siguro sa 100% o sabihin natin sa 1,000 na nag-comment, isa pa lang o dalawa ang nag-negative sa sinasabi ko. O, tingnan niyo yan sa 1,000, isa o dalawa pa lang. Hindi ko nga ma-recall pero parang alam ko mayroon isa o dalawa eh. Lahat yun kapanipaniwala. Kasi bakit? Nagsusubaybay sila sa aking vlogs. Nagsusubaybay sila sa aking vlogs. So, ito yung mga tanong ko. Ako ba ay mali? Mali bang isiwalat ko ang katotohanan? Mali ba yun? Mali yung isiwalat mong katotohanan? Baka sakaling tablan silang sa kahiyan, mahinto. Mali ba yun? Hindi ko maintindihan kung ano ang meaning ng kabutihan at kasamaan at mali at tama. Hindi ko na maintindihan eh. Tama yung sinasabi mo, sila naman mali ang sinasabi ko. Alin ba ang definition na maganda doon? Pakisagot na nga lang, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Hindi ko na alam ang maganda at saka ang tama at saka mali. Sa akin pagkalam, tama. Sa kanila naman, mali. Mali daw na ilathala ko ang mga anomalyang nangyayari. Anong gagawin natin? Itago na lang para lumala. Hindi kasi kayo ang biktima eh. Paano kung kayo ang biktima? May isa akong kasamahan, kernel, yung differential na 2000, yung 2012 differential na dumating na ang nakapag-release ng 2017, 2018, hindi pa niya natanggap. Parang imagine ko sa kanya, talaga nagtatakbo siya, puta ka na, yun yung ibigay sa akin, puntaan Malacanang, ganito. Hanggang sa pumunta ng PG, babalik-balik. Hanggang naibigay rin sa kanya. Kasi nagwawala na eh. Kumbaga nakikita mo yung baka ba yun? Pag nagalit yun, parang umuusok
ang kanyang mga ilong. Parang gano'n na pagkabasa ko sa kernel na hindi nyo binibigay ang kanyang differential. Ayun, hindi tumigil, naibigay. Ay yung iba, hindi umuusok ang... Sorry. Hindi umuusok yung ilong, kaya hanggang ngayon, 2018, 2024 na, hindi pa na ibibigay. Oh. Kasi hindi umuusok ilong nyo eh. Hindi nyo ginawa yun sa kernel eh. Yung mga kernel dyan, meron nga isang kernel eh. Hindi niya na lang claim. Mayroon nga siyang kumpare, deputy ng finance CFP. Wala rin nagawa. Hanggang nag-retired na lang yun. Ha? Wala rin nagawa. Nung mag-retire siya, sa akin pa tumawag. Nagpapatulog kasi tiningan siya ng tulog. Hindi niya alam kung isasagot eh. Hindi ko na maintindihan ang tao sa mundo. Ano? Ang hilig manakot, hindi na lang gawin. Ano? Manakot ka pa. Nansisiri yung manakot ka eh. Iba ka lalong lumala pa yung pananakot nyo. Imbis na yung mga iba, natutulog na, maimbing na, hindi nahihila sa kahihiyan, hihilain nyo pa. Sige, kayo rin, kung hilain nyo, sa kahihiyan. Sabi nga ni Captain Survivor, retired na tayo. Wala na yung mista-mista. Kung ano opinion nyo, respetuhin ko. Opinion ko, respetuhin nyo rin. Kasi pagka ganon, para bang yung buong class natin ay hindi tumitingin sa mali. Ay, wag ganon. Now, if you are the president of our class, nasa iyo yan. You represent the class. Hindi nga ako presidente ng klase. Kung hindi individual lang ako. Kaya may karapatan ako magsalita sa sarili ko. Di ba? Tama yun eh. Tama. Retired na tayo. Wala na tayo sa organization. Nobody can control individually except you violate the law. Nasa demokrasya tayo. Freedom of expression. Ano ba yun? Hindi natin naintindihan yun. Gagamit kayo ng panakot. Ay, Diyos ko. Sabi ko na nga eh. Magharap tayo sa publiko eh. Para yung publiko, as our judge, mediator. Tayong dalawa, pag nagdebate, dalawa lang tayo, hanggang sa hantol lang ng away. Kasi wala nga magpapatalo tayo sa bawat isa sa atin. Kasi ang alam natin tama sa ating paniniwala. Sa iyo, tama sa iyong paniniwala. Paano tayo magtugma? Sabi ko nga, public tayo eh. Kasi wala naman mag-mediator sa atin na kung saan. Unless we request once and for all to settle matters. Pwede yun. Kung wala naman lang ganon, di public tayo, di ba? Napaka-simple eh. Simpleng mga ganito lang. Diyos ko. Tatakutin ka pa. Gusto lang daw ako turuan. Matuto. Ano ako, bata? Isang tangkal na lang buhay natin eh.
Hindi ba marami na nauna sa atin, hindi namatay sa encounter iba yun eh. Yung katandaan natin, marami na pumanaw sa atin, mga edad. Kaya hindi natin alam, bukas mamatay ka na, hindi gumawa ka na maganda. Di ba? Kaysa naman, namatay ka, kawalang yan yung nagawa mo. Ikinayaan ka ng pamilya mo. O baka ikayan yung pamilya, ang pamilya ko dahil kawalang yan yung ginagawa ko. Anyway, bukas, babasahin ko lang lahat yung mga comment sa akin. Magbabasa lang ako Magbabasa lang ako para makita ninyo. Kung gusto niyo, i-screenshot ko pa, baka sabihin niyo, binabasa ko yung hindi ko Ikinakaya ako ng buong ang process. So be it. Ang mga ganun, yung mga naniniwala o umaayon sa korupsyon. Although, kahit rin ako noon una, nabubusit rin ako sa mga taong paulit-ulit na corruption ang pinag-uusapan. Pero na-realize ko, yung ginagawa niya pala, para lang malay mo tablad. Di ba? Mas marami palang kakampi yata. Yung mga sindikato, mas marami kaysa yung mabubuting tao, kulang ang kakampi. Or silent lang yon. Silent lang sila. Pero bakit ayaw nila lumitaw in public? I-debate nila ako. Mag-comment ka kayo dyan sa Facebook. Sa lahat ng mga vlogs ko na laban sa corruption o laban sa PGMC, sige nga, sagutin niyo yun. Doon tayo mag-comment at doon tayo magdidebate kung talagang tama kayo. Sige nga, doon tayo magdebate kung tama kayo. Ipinipersonal nyo lang ako Hindi naman issue ang ating topic ko, hindi personal na banat nyo sa akin. Ano ba yun? Inggit? Inggit at saka buwisit, pinagsama na yun. Ba't kayo maingit sa akin? Mas matalino nga kayo Ikainggitan nyo ako. O nagsasabi ako ng katotohanan, kaya nabubuwisit kayo. Imbes na natutulog na ako sa mga ganong bagay, lalo niya akong ini-ignite. Umi-ignite yung apoy, So balik na ko ulit si Captain Survivor, nakalimutan ko to, si Captain Survivor. So galit na galit siya sa pananakot. Kaya lalo na malala, lalong na nagalaiti si Survivor, dahil lalo siya tinatakot. Ganun rin ako. General Macanas, yung PNP na nalakot sa kanya. Yung PNP na nalakot sa kanya. Yun lang naman, wala namang iba. Pero mayroon na rin ako nabasa mga komentaryo ng mga retired EP, retired officer. Walang pinta daw si General Macanas. Opinion nila yun. Pero tingnan mo yung comment sa kanya, almost pabor sa kanya. So ganun lang talaga. Sabi nga, nalala ko pala, sir, hayaan mo yung mga bashers mo dahil inggit lang yan. Dahil baka siya isa rin sa magnanakaw. Kaya nga yung nila lumitaw na makipag-debate sa akin dyan sa public O itong post mo na itong vlogs mo na, sagutin nyo nga kung talagang totoo kayong
Pilipino, totoo kayong matapang? Sige nga, sagutin nyo. Pinipersonal nyo ako eh. Pinipiin nyo lang ako eh. Ano yun? Away lang pupunta natin doon. Walang ma-educate sa atin. Baka pa tayo ma-stroke. O ma-stress tayo sa... stroke nga, ma-stress kapag higa mo. Galit ka. May ilang hindi ka na nagising. Diyos ko. Pero sa mga tutulang mga kaibigan, ang ginagawa ko para sa bayan, para sa ating Panginoon, kay Allah. Di ba? Yun lang yung akin eh. Kasi sabi ko nga sa isipan ko, bago man lang ako mawala sa mundo, nakatulong ako sa bayan ko. Na kahit na yung yung asawa ko, galit na sa akin. Dahil wala na ako inatupag, hawak cellphone. Paano? Ang dami mga nagtitik sa proseso. Ang nakaka-blood lang dyan. Para bang utusan ka na lang na, Sir, kamusta ang munis ko? Sir, kamusta ganito? Sir, matulungan mo ako. Diyos ko naman, kawawa naman ako. Wala akong sekretary. Pero pag nagkaroon ng sekretary, mababayaran natin yun. Wala nga naman na maglibre. Pwede sa akin libre. Pero yung inutusan ko, hindi pwede, nakakaya. Diyos ko. Para daw matuto ako. Nakakatawa naman yung kalitaan na yun. Matuto. Ano ako bata. Ipawala na nga ako sa mundo eh. Ano bang pag-aaralan ko? Ha? Ano bang pag-aaralan ko? Para saan? Alam ko na nga yun. Kaya nga ako nagwa-vlogs eh. Kaya nga ako bumibira ng mga sindikato. Kasi alam ko ang tama at mali. Yung pagkaisa niya ako, pwede. Kasi wala kayong basihan. Kumbaga, panakot na lang kayo. Ikinakahiya niyo ako? Bakit? May ginawa ba akong masama? Sige nga. May ginawa ba akong masama? Ngayon, kung na sinasabi niyo na akala mo magaling ako, sinasagot ko lang yung issue kasi na para bang ako lang kwintang officer. Kaya ako nagpapaliwanag rin sa inyo na I am not a compliance officer. Always my task is double effort, extra effort, not a compliance, not a routine function to perform duty. Hindi ako ganon. You ask my superior officer. Kung patulog-tulog ako. Ha? You ask my superior officer, lahat na naging boss ko, naging officer ko, senior in position, kung patulog-tulog ako. Yun ang tanungin nyo. Hindi ako ang magpapaliwanag sa inyo. Ang ginagawa ko lang sa mga biktima, ang daming kawawa, namatay na lang, hindi nila natanggap yung pera nila. Yun ang kawawa. Yun bang gusto nyong hindi natin tulungan? Tulungan natin yung sindikato? Yun bang gusto ninyo mangyari?
yung mga magnanakaw ang protektahan nyo, yung mga kawawang biktima, hindi nyo tinutulungan, binibiktima nyo pa. Sige nga, sagutin nyo nga ito, yung sinasabi ko. Please, yung mga buzzer ko, especially the retired. Pero silitin lang naman kayo, sabi ko nga eh. Wala pa nga kayo sa 1% eh. Ha? Wala pa kayo sa 1%. Tapos ang akala mo pag nagsalita ka in behalf of the group, ha? Hayaan mo sila magsalita. Huwag mong sakupin sila. Tapos babanggitin mo pa, ikakaladkat mo pa ang pangalan nila. Hindi ako nagkaladkat, ikaw. Nakakatawa ka. Anyway, another topic. Mayroon akong reverse psychology. Kasi alam ko, yung mga sindikato, nag-aantay kayo ng pagkakamali ko. Nag-aantay kayo ng pagkakamali ko. Yun ang mali ninyo. Kasi ang akala nyo, kayo ang mas matalino. Hinihintay. Ang dami kaya nag-aabang sa akin na magkamali ako. Hinihintay nyo lang ako kung saan ako hanapan ng butas. Pero yung ipapatay ako, alam ko na yan, matagal na yan. Kaya lang, kung ang magagawa nun, demonyo lang ang utak nun. Demonyo lang ang utak nun. Guilty. Paano kung pinapatay nyo ako na nabuhay pa ako? Idamay ko pamilya nyo. Di ba? Hindi ko ibuhay mo. Idamay ang pamilya nyo tulad ng ginawa nyo sa akin. Hindi. Idamay ko lang sa kahihiyan. Hindi naman ako ganun kademonyo. Hindi ako ganun kademonyo. Idamay ko lang sa kahihiyan. Kasi mas masakit yun eh. Kasi nabubuhay ka nang nakalutang sa apoy. Di ba? Kasi nga, malambot ang puso ko nga eh. Makatao ako eh. Kasi kung hindi malambot ang puso ko at makatao eh, at hindi ako makatao, dinanakaw rin ako. Di ba? Kasi ay Jesus. Kasi dinanakaw rin ako. Kung talaga matigas ang puso ko, ay di magnakaw na rin ako. Hindi nga matigas ang puso ko eh. Malambot. Kaya yung sabi ko nga, makanakaw lang ako ng 1,000, hindi na ako makatulog. Hindi ko naman sinasabing na wag tayong gumamit ng pera ng hinahawakan natin. Pero wag na natin idamay ang pamilya natin sa kaginhawaan. Sa'yo na lang kasi ikaw naman ang nagpagod rin. Yun ang point ko doon. Pero kung isama mo yung pamilya mo, kawalang yan na yun. May sweldo ka naman. Di ba? Yung sweldo mo, ibigay mo sa pamilya mo. Yung sinasabi natin na incentive, puno, yun na lang pagsasaan mo. Di ba? Huwag mo dalhin sa pamilya mo. Kasi, kung yan, kademonyoan yan. O yan, yung salita na yan. Galit sila kasi ang daming tamaan. Sorry kasi totoo naman sinasabi ko eh. Alam hindi ko sabihin ang totoo. Kaya sorry na lang. Sorry sir. Kasi totoo yung sinasabi ko eh. Ngayon, mag-react kayo na hindi kayo kasali. Pero bakit ka ba mag-react? Hindi ka pala kasali. Nagduda tuloy ang tao sila. Nag-isip tuloy sila. Oo nga no.
Maraming pera ito nun eh. Pag-isipan ka tuloy, di manahimik ka na lang para hindi ka pag-isipan. Okay, so much for that, mga kababayan ko. Subaybayan nyo na lang ito. Captain Survivor and General Macanas, may nagbigay sa atin ng code name, sir, ano? Code name. Cool Cap Gin. Cool Cap Gin daw. Colonel, Kapitan, and General. Cool Cap Gin. May nagbigay sa akin yun. I-screenshot ko na lang yun. Kayo ang magigiting na sundalo ng Pilipinas. Kahit retired kayo, naglingkod pa kayo sa bayan. Salamat sa inyo sa pumupuri sa amin. Salamat. Na tatlong MUP vloggers, Cool Cap Gin. Salamat.